Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating pong talakayan. Dito po sa aking bagong mga social media platforms, Attorney Enzo Bunyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking Attorney Enzo Bunyo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po, maganda dito kasi ang talakayan ko po dito, hindi lang isang topic. Tulad ngayon, 3 topics po ang i-discuss ko ngayon. Kaya mas magandang subaybayan nyo rin ako dito sa social media platforms ko na ito. Unang topic ko, ayan na, lumabas na, laman na ng international news. Yung ginawa ni Aimee kay PBBM na tinawag itong adik. Nakakahiya. Pangalawang pag-usapan natin, di na raw tatakbo si Lenny sa 2028? Kung sinabi niya nga ba yan o ano nga bang totoo dyan, pag-usapan natin. At ang panghuling topic natin, ayon kay Pulong Duterte, ready na raw magpahinga ang kanyang amang si Digong. Ano bang ibig sabihin niya? Nang ready na magpahinga. O sige, pag-usapan natin yan. Mga kabunyog, mga kababayan, yung yung ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM noong gabi ng November 17 sa rally ng INC, kung saan sa harap ng napakaraming tao, sa publiko, na naka-televise, maraming nagko-cover live stream, pinahiya. Grabing paninira ang ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Alam naman natin kung halos 25 minutes yung speech niya. Tungkol lang lahat yun kay PBBM. At ang issue lang na diniscuss niya doon, tungkol sa tungkol di umano sa pagiging addict nito, pagkaka-involve sa illegal na droga. Yan yun. Pero ngayon, ang epekto na niyan, ayan, nakakahiya na sa natin. Nakakahiya sa mga international news, lumabas na ang na yan, issue na yan. Katulad dito, example lang ito. Daily Journal. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. rejects his sister's accusation he uses cocaine. Imagine niyo yan? Kumbaga, nagiging laman tayo ng usap-usapan ng mga sa ibang bansa. Ang pangit pa diyan, ang pinag-uusapan ay tungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating presidente. Ng presidente ng Pilipinas. Sa atin pa naman, ang presidente ng Pilipinas ay both head of state and head of government. Bilang head of state, siya ang kumakatawan ng estado natin, ng bansa natin. Kumbaga, siya ang representative ng bansa natin. Kung ano yung personality, kung ano yung pagkatao, kung ano yung reputasyon ng presidente mo, yan din ang reputasyon ng bansa mo. Kasi head of state siya eh. Kung head of government lang siya, ayun, siyang nagpapatakbo ng gobyerno. Pero kung head of government, head of state pa siya yung mukha ng bansa. Parang katulad ng ng United Kingdom. Ang United Kingdom ng Great Britain, ang head of state ang king, si King Charles. Ang head of government yung prime minister. Ano ang role ng king bilang head of state? Hindi siya ang nagpapatakbo ng gobyerno, pero siya ang simbolo ng bansang Britanya o ng United Kingdom. Kaya kailangan kagalang-galang ang reputasyon mo. Kasi ikaw yung simbolo ng bansa mo. Head of state kay. Ngayon, head of state ng Pilipinas ang presidente. Wala kasi tayong separate na sa head of state. Ang president sa atin, siya ang head of state, siya pa ang head of government. Kaya dapat sana pinipreserve yung respeto, ang reputasyon ng presidente kasi siya yung simbolo ng bansa. Kaya nga nung panahon ni Duterte, nakakahiya eh. Kasi mura ng mura, bastos. Siya pa naman ang simbolo ng bansa.
Pero yun, kagagawan ni Duterte yun. Ito hindi eh, kagagawan ng ano eh, ng kapatid ng presidente. Yun ang malala dito. Hmm? At senadora pa naman siya. Senadora. Oh, dapat sana inisip niya rin, o ngayon, sabihin mo ba naman sa publiko, ha? Sa napakaraming tao, sa televised na pagtitipon ng maraming tao, sabihin mo na ang presidente na kapatid mo mula pagkabata ay gumagamit ng illegal na droga hanggang ngayon, ha? Ano yun eh, napakasama ng dating sa imahe ng bansa. Ha? Hindi ba inisip ni Aimee yun? Sabagay. Nangibabaw na kasi kay Aimee Marcos yung ano eh, yung kanyang politika, ambisyon sa politika. Sa totoo, ang gusto niya doon ipakita sa mga Duterte supporters na yun ang kanyang ah, pinakita niya na talagang kalaban na siya ng kanyang kapatid at ng pamilya para makuha niya ang suporta ng mga Duterte supporters na maging vice ni Sara sa 2028. Pero tingnan mo at what cost? Ano ang naging kapalit ng ginawa ng gusto niya na yan na mangyari? Nakakahiya sa Pilipinas, oh. Pinag-uusapan na ngayon, international news na. Hmm? Yan ang kagagawa ni Aimee. Hindi niya inisip yan. Hmm? Ang inisip niya lang, yung sarili niya na maipakita sa mga Duterte supporters na siya nga'y totoong Duterte. Ha? Hanggang sa ipagkanulo, traidorin ng kanyang kapatid, gagawin niya. At ginawa niya nga. O ang problema ngayon ito, pinag-uusapan na tayo ng ibang bansa. Siyempre mababalita yun. O ito na nga, 10 lang itong sa Daily Journal. Kaya nakakalungkot ang ginawa na yun ni Aimee Marcos. Siya pa naman, ang Senate Committee, siya pa ba ngayon? Chairperson sa Foreign Relations. Hmm? Kumbaga, itong si Aimee, senadora ka, hindi mo inisip yung implication sa bansa natin ng ganong ginawa niya. Anyway, ito, nakakahiya. Akala ni Aimee sa ginawa niyang yun, makukuha niya ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Hindi. Hindi. Actually, nag-backfire nga sa kanya. Wala. Sirang-sira siya doon. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, ang Filipino kasi, hindi sa Pilipino nagawain yun. Sa atin, pinahahalagahan ang pamilya. Ha? Pinahahalagahan ng pamilya. Kahit may ginawang masama ang kapamilya mo yan, ha? Mauunawaan ng iba kung bakit mo dinidipinsahan ang kapamilya mo. Dahil pamilya yan, dugo yan. Pero hindi ganun si Aimee. Kaya yung ginawa niya na yon, sabi nga ni Senador Ping Lacson, un-Filipino. Hindi maka-Pilipino, hindi makatao. Yan mga kabunyog. Kaya grabe O ito na ngayon, pinagpipistahan tayo ng ibang bansa. Nakakahiya. Kahit yung ibang mga leaders ng ibang bansa, siguro pag may mga summits o kaya may mga pagtitipon ng mga leaders ng mga bansa, siguro sa mga nakaalam nito na ang presidente ng Pilipinas ay inaakusahan ng kapatid niyang senadora na na-involve sa droga, o di pag may mga meeting, may mga summits ang pagtitipon ng mga leaders ng mga bansa sa mundo, makikita nila yung presidente natin siguro sa likod nung isip nung leader ng ibang bansa. Ito pala, pala ito, gumagamit pala ito ng illegal na droga, ng cocaine pati ang ginamit doon sa dyaryo. Ay matindi. Ayan, kagagawan yan ni Aimee Marcos. Mga kabunyog, mga kababayan, itong kay Leni Robredo, kumakalat na ito ngayon na sabi ni Leni Robredo, hindi na siya tatakbo, hindi siya tatakbo sa 2028. Hindi raw siya interesado na. Sabi tinanong kasi si Leni Robredo, tinanong ng local na taga Bicol na
yung taga Bicol na journalist, tinanong si Leni Robredo. Tinanong siya ni Dindo Balares. Si Dindo Balares ay ano ito, journalist sa nasa Manila ito naka-base pero taga Bicol 'yan. Yan yung journalist na kaibigan ni ano ni Chris Aquino, si Dindo Balares. Graduate yan dito sa Bicol, sa Ateneo de Naga, pero dun siya naka-base sa Manila. Pag-uwi niya dito, nakipag-set siya ng meeting kay dating VP Leni Robredo. At tinanong niya sa light na usapan nila, conversations, pag-uusap, tinanong niya si Leni Robredo kung ano bang plano. Tatakbo pa ba siya sa 2028? Oh, ang laman ng kaya ang nabalita dito, Leni not running for president. Ang kinote si Leni na ang pagkakasabi niya, sila na lang doon, ang gugulo nila. Yun yung kinote kay VP Leni. Sabi dito sa balita, former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo appeared to shut down fresh appeals for her to seek the presidency in 2028, saying she would rather stay in Naga City to focus on local concerns. Sabi niya, open quote, "Nako, dito na lang ako sa Naga. Ang dami-daming problemang dapat sikasuhin dito. Mas magagawa nating ayusin dito. Sila na lang doon ang gugulo nila." Yan mga kabunyog. Ah, kumbaga si dating Vice President Leni Robredo, nang makausap niya ang journalist na si Dindo Balares, ang sabi niya, hindi na siya papasok doon. Ayaw niya na daw sa national. Okay na daw siya dito sa local. Mas marami daw dito nga asikasuhin, saka ang gugulo na daw doon, ayaw niya nang sumausaw. Sa totoo lang, bilang mayor ng Naga City, nag-i-enjoy na nakikita ko si Leni Robredo nag-i-enjoy sa pagiging mayor niya ng Naga City. Unang-una kasi, mas maliit naman ang Naga kaysa sa buong Pilipinas ang poproblemahin mo. Saka dito, nakadirekta ka talaga sa mga tao, nakatutok siya sa bawat barangay ng Naga City. Ang dami niya ng programang pinapatupad dito. Halimbawa, yung city planning ng Naga, yung land use plan ng Naga, AI na ang gagamitin. Kumbaga, the first city daw na gagamit. At saka marami na kaagad na mga pagbabagong ginawa si Leni Robredo sa anti-corruption, ang dami ng programa bilang mayor ng Naga City. Nagugustuhan ng mga taga-Naga yung ginagawa niya. At siya rin, nag-i-enjoy siya na natutuwa siya na yung mga gusto niyang mangyari kung hindi niya man niya nagawa sa buong Pilipinas dahil nga hindi naman siya naging presidente. Pero at least sa Naga, nagagawa niya yung gusto niya. Yun yung ano niya, yun yung saka si VP Leni talaga naman kasi, si dating VP Leni, hindi naman siya yung tipong ayaw niya talaga ng masyadong ng gulo eh. Mas gusto niya tahimik na ano eh. Ganyan talaga si dating Vice President Leni Robredo. Mas gusto niya kausap ang mga tao, ayaw niya masyado ng gulo. Ayaw niya ng gulo. Kaya totoo naman yung sinasabi niya na ayaw ko na diyan, kayo na lang, sila na lang dun sa kumbaga sa national, ang gugulo na nila. Kumbaga mas nag-i-enjoy siya kaya lang siyempre, hindi natin sigurado, baka naman magbago pa ang isip niya. Baka sa ngayon lang 'yan. Pero kailangan din talaga maaga magdesisyon na kung tatakbo siyang presidente. Kasi yun yung lesson ng 2022 niyang pagtakbo eh. Nag-decide siyang tumakbo bilang presidente October na. October 2021, October 7 yata yun. Filing na ng candidacy, saka siya formally nag-declare, natatakbo talaga siya. Si Sara Duterte, ang sabi niya, 2026, maagang pag-start ng 26, magde-decide na siya kung tatakbo. Kasi totoo naman yun. 2028 elections, May 2028. Pero ang filing ng candidacies, October 2027. October 2027, filing ng candidacy.
O ngayon, kung tatakbo kang presidente, magpa-file ka October 2027, dapat 2026 decided ka na. Actually, dapat pa nga 25 naghahanda ka na eh. Kaya ano rin, kailangan niya mag-decide. Hindi puwedeng, matagal na naman. Isa 'yun sa mga dahilan ng pagkatalo ng oposisyon nung 2022 eh, oh. Kaya ngayon nga, kailangan malayo pa, maghanda na ang oposisyon. Hmm. O kaya kung talagang decided si VP Leni, kailangan maghanap na hindi na siya tatakbo, kailangan maghanap ng oposisyon, ng pambato. Hmm. Pero sa tingin naman natin, si VP Leni naman, dating VP Leni naman, kung hindi naman siya tatakbo, susuporta yan. Parang katulad din yan itong eleksyon ng May 2025. Mangangampanya yan sa susuportahan niyang presidente. Kung si Senadora Risa man yan, or kung sino, ang ipambabato ng oposisyon, susuportahan yan ni VP Leni. Pero kung siya man ang tatakbo, kasi mayroon pa namang nagtutulak sa kanya na tumakbo siya, malakas pa rin naman si Leni Robredo, dapat maaga pa mag-decide siya. So kung ngayon, ang sabi niya, hindi na talaga siya tatakbo, dapat totoo na siya diyan sa desisyon niya na yan. Kasi ano nga, yung lesson nga, yung sinasabi ko nga, yung lesson ng yung 2022, ang ano na, ang tagal niya ang tagal niya bago nagdesisyon. Filing of candidacy na, October 2021. Oh, dapat hindi na maulit yan ngayon. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung yan yung isang topic na diniscuss ko dito. Ito, sabi ni Pulong Duterte, ready na daw. Ready na daw mamahinga ang kanyang amang si Digong. Ewan ko kung anong ibig sabihin niya ng ready nang mamahinga. Basta ang sabi ni Pulong, ready nang mamahinga ang kanyang sabi daw sa kanya, ready na raw siya o si FPRRD na magpahinga. Ano bang ibig sabihin magpahinga? Pero sa atin, ang terminong magpahinga, ibig sabihin yan, tuluyang magpahinga. Pagod na. Di tuluyan ang magpahinga. Yun ba ang ibig sabihin? Siguro, ang ibig lang naman sabihin nun, parang reside na si Duterte. Kung ano man ang mangyari sa kanya, ano na siya dyan, handa na siya dyan. Kung mamatay man siya dun sa dahig, sa ICC, sa kulungan, handa na, open na siya dyan. Hindi na sa kanya yan. Yun, baka ganun naman ang ibig sabihin. Dapat lang naman talaga. Dapat naman talagang tanggapin ni Duterte na una, sigurado, lahat naman ng tao mamamatay. Pangalawa, sa edad niya naman talaga na yan, 80 plus na siya, may sakit pa siya, posible naman talagang doon na siya mamatay. Kaya tama lang naman yung sinasabi ni Pulong na ang sabi daw ng kanyang ama, ready nang magpahinga. Kung yung pagpapahinga na para tuluyang pagpapahinga. Ito namang si Panelo, ginagamit naman yung issue na yan. Sabi ni Panelo, lalo daw lumalala na ang sitwasyon ni Duterte. Nakakaawa na daw ang sitwasyon, sabi ni Panelo. Hindi naman siguro yan. Unang-una, halos linggo-linggo naman may bumibisita naman sa kanya doon. Di ba? Ang dami nilang pera. Halos nagsasalitan sila pagbisita doon. Ngayong linggo halimbawa, si Pulong. Sumunod na linggo naman si Baste. Sumunod na linggo naman si Sara. Sumunod na linggo naman si Kitty Duterte. Minsan nga, nagsasabay-sabay sila. Tapos yung unang asawa niya, nandun din. Ang kanyang mga apo, nakakabisita rin. Dami nilang pera, halos balik-balik sila sa dahig, sa the Netherlands. Ang hindi lang naman talaga nakakausap ni Duterte, yung mga leaders niya sa politika, yung mga kaibigan niya na mga naging cabinet members niya noon, tulad nila Panelo, nila Midja Aldia, saka sila Rubin Padilla. Pumunta doon sila Rubin Padilla, Vic Rodriguez, hindi naman nakapasok. Yun lang ang nabago. Yun lang ang nabago.
Kasi, um, hindi na ano, hindi pinayagang makapasok sila, oo. Pero yung pamilya niya lagi namang pinayagan dun na makapasok, hmm, nagsasalitan nga. Kaya lang kung yung sinasabi ni Pulong na ready nang magpahinga ang kanyang ama, eh, ano naman yun, buti naman yun, eh, mabuti naman yun. Ibig sabihin tanggap niya na kung ano man ang mangyari sa kanya, ha? Mabuti naman yun na kumbaga sa kanya, ah, sabagay sinabi naman ni Duterte yan bago lumapag yung eroplano, nagbigay ng maiksing message si Duterte. Sabi niya, "Tanggap ko na kung ano man ang mangyari sa akin." Hmm, sabi niya. Ang masyado lang naman na ang daming sinasabi yung mga supporters niya, eh. Pero si Digong alam niya naman 'yan. Alam niya 'yan na kumbaga itong nangyayari sa kanya ngayon, 'yan ang pagbayad niya sa lahat niyang ginawa. Oh, alam 'yan ni Duterte. Kung makalaya siya, parang ganito 'yan, kung makalaya siya, okey sa kanya. Kung hindi, hindi. Oh, ano 'yan, tanggap niya na 'yun. Kasi ginawa niya 'yang lahat ng 'yan, yung mga ginawa niya sa war on drugs niya, pinagbabayaran niya ngayon. Oh, 'yan 'yun, kaya tama lang naman na sabihin ni Pulong na ang sabi ng kanyang ama, handa na raw magpahinga. Ibig sabihin, hindi na mabigat sa kanya kung ano man ang mangyari sa kanya doon. Kaya lang, itong mga supporters niya, parang pino-portray si Duterte na nakakaawa, o samantalang ang kulungan doon sa Dahig, sa ICC, nakapunta ako doon, eh, bagamat hindi ako nakapasok, sa labas pa lang pagtingin mo parang hotel, oh. At kahit yung mga pinapakitang pictures ng loob ng, kulungan, parang hotel, eh. Parang hotel. Kaya ang ano dun, ang standard ng kulungan sa Europe ang layo dito sa Pilipinas, ilang kayong nagsisiksikan sa isang, kulungan, oh. Ay doon, ang bawat preso may sariling kwarto, may sariling CR sila, may sarili silang TV, nakakagamit sila ng computer, oh, na ano, eh, parang ngang para ka ring nasa hotel. Kahit nga sila Sara Duterte tanggap naman sabi nila, para ring nasa hotel doon. Oh, kaya ano 'yun, OA naman yung mga nagsasabing aping-api na si Duterte. Mabuti nga binigyan siya ng due process, mabuti nga binigyan siya ng makataong sa kanya, kulungan. Eh, samantalang yung mga namatay sa war on drugs niya hindi binigyan ng due process, pinatay na lang. Oh. Anyway, ayan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.